So guys, continuation po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ang ating na pong creator at ang kanyang dakilang bugtong na anak ang magbabalik sa bawat isa sa atin ng anumang kabutihang tinatawid natin sa isa't isa. Ako po nagsisikap na magtawid ng maliit na insights, motivation, life lesson at katiting na booster sa bawat isang makakakita ng content ko. Amen. To God be the glory po talaga. God bless us all po. And always be steadfast in your faith to our Creator. Always having a lot of communication in our Creator every now and then. Don't ever forget to take care of our vehicle that we are always using in glorifying our Creator. Always treasure every minute, every seconds that we are still binding with our own family. Amen. To God be the glory po talaga. Ingat po tayo palagi and lagi po tayong magnilay. Lagi po nating ihingi ng tawad sa ating Creator ang mga maliliit at mga pagkabigla, ang mga shortcomings, ang mga kahinaan nating nagagawa araw-araw, because all of us really prone to make mistakes each day of our staying here on earth, because this universe is full of toxin. It is full of toxicities that really make our whole being to be a sinner each day. So ang duties po ng bawat isa sa atin pangalagaan yung hindi tayo malason, hindi tayo maapektuhan ng mga toxics na nandito talaga sa universe na to. Ang primary po na toxic na nandito sa universe na to ay lahat po ng deception at materialism ni Satan at ng lahat ng kanyang mga alagad na masasamang anghel. Yan po ay facts na facts, guys. Kahit po yan i-research pa natin ng sabay-sabay, kahit tayo ay magkaroon pa ng matinding debate, ang lahat po ng toxic, ang labanan po sa mundong ito ay hindi labanan ng kayamanan, hindi labanan ng pagandahan, patalinuhan. Ito po ay labanan ng mga espiritong nandyan sa kaitaasan, nandyan sa paligid natin, na ang karamihan po ay sumasapi sa mismong katawan natin. So pagka po tayo ay mahina talaga ang kapit natin sa ating Panginoon at hindi natin pinayagang ang Panginoon talaga ang mangunguna sa buhay natin, ay lagi po tayong lagi po tayong matitilamsikan, lagi po tayong malalason, mabubuhusan ng lason ng universe na to. So nakakatakot po yun, guys, kasi kung every now and then laging lason ang didikit sa katawan mo, sa pagkatao mo, unti-unting didilim yung Holy Spirit mo, unti-unting didilim yung liwanag ng buhay mo. Kasi ang Holy Spirit po, Holy Spirit is our light, Holy Spirit is our guidance, Holy Spirit is our protector. Para tayo ay maging maging matuwid sa banal na harapan ng ating Panginoon. Kasi kung wala na yung Holy Spirit natin, ang ginagawa po natin ay hindi na magiging kalugod-lugod pa sa paningin ng ating mabuti at mapagmahal at mapagmalasakit na Creator at ang kanyang bugtong na anak. Ang mangyayari po niyan, kada gagawin natin ng isang mabuting gawain, yan po ay mabuti lang sa paningin natin. Kasi nga po yung Holy Spirit natin ay hindi na yun yung tunay na Holy Spirit natin. Kasi pinananatili natin ang masunod ay yung toxic na nandito sa mundong ito. Facts po yan, guys. Yan po ay maraming nagtawid yan na mga mabubuting pastor, mga mabubuting pare, mabubuting mga ngaral na ang karamihan po sa kanila ay sinusubaybayan ko. Iniidolo ko po yung pagtatawid nila ng tapat na talagang gospel ng ating Panginoon. Kasi kapag ang pinakinggan natin ay gospel lang ng tao, salita lang ng tao, hearsay lang, ay hindi po yan totoo. Yan po ay nagmamagaling lang yung taong nagsasalita nun. Kasi sabi nga po sa banal na salita ng ating Creator, kapag ang salita ng isang matuwid na pastor o alagad ng ating Panginoon ay sumusunod sa kanyang salita, ibig sabihin, totoo yun. Salita talaga ng ating Creator yun. Pero kapag hindi sumusunod at hindi nangyayari, yan ay hindi totoo. Yan ay pagkukunwari lang. Yan ay deception. Kaya kailangan po kumapit sa motivation ng ating Creator. Kapag hindi po tayo nagpakaaligaga, guys,
at tayo lalo pa tayong nagpapariwara ng nagpapariwara. Naakala natin ang mga nakikita nating nagtatawid ng mga tapat na mga ngaral at pastor na ginagamit ng ating Creator sa panahon natin ngayon ay parang binibiro-biro lang natin, di tayo naniniwala, ay tayo po'y palubog ng palubog, guys. Kapag ang pinaniwalaan natin, ang pinaniwalaan ay lies, deception, materialism, apostasy. Ang unang-una pong apostasy ginagamit ni Satan ay yung pong maling paniniwala, maling religion. Yan po ay totoo, guys. Kung kayo po ay nagdududa sa mga tinatawid kong ganitong life quote motivation ko, nasa sa inyo po yan, guys. Mahirap pong mamili ng kapwa, mahirap pong ipagpilitang panoorin mo ko, tapusin mo to, i-like mo ko, i-share mo ko. Yan po ay talagang, ako po hindi natutuwa sa mga nagsasalita ng ganyan na i-like mo ko, i-follow mo ko. Ano yun, namimilit ka. Huwag kang mamimilit kasi alam mo, ang paggawa ng kabutihan, kapag ginagawa mo talaga ng wholeheartedly, mabuti ang puso mo, mabuti ang plano mo, mabuti ang kaisipan mo, may guidance ka ng Holy Spirit. Pero kapag lagi ka na lang after sa mapepera mo, magigain mo, hindi yan totoo, hindi yan tapat. Kasi hinahabol mo yung materials. Kasi nga po, ang Panginoon po ay milagro yan kung magbuhos ng breakthrough sa kanyang kinalulugod ang tao. Hindi mo kailangang pilitin mo yung taong manood sa'yo, tapusin. Hindi. Ang pag-i-encourage, ako po, isa po sa pag-i-encourage ko, tapusin mo kahit papano yung content na tinatawid ko. Kasi yan, hindi para i-glorify ko ang sarili ko, hindi para maghabol ako ng maraming puso, ng maraming followers. Ay naku po guys, kahit minsan po, kahit kalkalin nyo po yung profile ko. Minsan po hindi lumabas sa bibig kong i-heart mo ko, i-follow mo ko. Napakapangit po ng ganun, guys. Kasi para kang nagbibigay ng mingi ka ng sukli. Pangit po yung kailangan pag gumagawa ka, nagsasacrifice ka, ginoglorify mo ang ating Creator. Gumawa ka ng honesty, maging dignified ka sa ginagawa mo na hindi ka after sa kikitain mo, sa mapapakinabang mo. Yan pong mga nag-a-after sa mapapakinabang ay kaplastikan lang po yan, guys. Sabi nga po, kapag ibinigay ng kaliwa, huwag may paalam kay kanan. Hayaan mong yung nandun sa itaas ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo. Kapag kaya tattad ng camera, tattad ng video, tattad ng gumagawa ka ng kabutihan, bayad na ang Panginoon sa ginawa mo. Kasi lantaran mong ginawa. Pati ang pananalangin, guys. Ang pananalangin, kailangan solemn yan. Kailangan sober ka. Kailangan isarado mo ipinid mo ang iyong pinto, ang iyong kwarto. Doon ka makipag-usap ng tahimik. Well, anyway, kahit nasaan ka, kapag ka talaga nakikipag-usap ka sa Panginoon, manalangin ka ng tapat, purihin mo muna siya, aminin mo lahat ng kasalanan mo. Pero kung nananalangin ka, tapos nagmamataas ka sa Panginoon, tinatawanan lang po ng Panginoon ng mga ganong panalangin. Kailangan po taos sa puso ang pagtawag mo sa Kanya at ikaw ay mayroong pusong nagsisisi. Amen. Para bang pakinggan ka ng ating Panginoon. Kasi kapag ka nagmamayabang ka lang, ang nakikinig sa'yo, si Satan. Yan guys, facts po yan. Ngayon guys, ako para sa akin, ang itinatawid ko guys, talagang nadinig ko, tapat yung nadinig ko, kasi talagang hindi siya nagsisinungaling, nandun talaga, nakasulat talaga, may gospel talaga, may salita talaga ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yung mga pastor at mga ngaral na ginagamit ng ating Panginoon, hindi lang nagkikling sa isang libro, umaatras sila, nagsaliksik sila, nag-research talaga sila. Yun po yung karapat dapat nating sundin at pakinggan, kasi sila po ay hindi after sa mga kung ano-anong kikitain pa nila. Kasi nga po lahat tayo dapat naghahabol na tayo ng oras, nag-i-struggle na tayo. Kasi ang buhay po natin ngayon, napakaigsi na lang guys. Wala na pong nabubuhay ngayon ng 150, ng 110, ng 120, ng 100, ng 90. Bihirang-bihira na lang po. Napakaigsi na lang po ng oras na pinapahiram ng ating Creator. Si Adan nga po, halos wala pang isang araw na buhay Kasi ang isang araw ay parang 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay parang isang araw sa ating Creator. Si Adan po, 930 lang na buhay. So kung iisipin natin, wala pang isang araw sa oras ng ating Creator. Kaya dapat po talaga guys, magmadali na tayo. Mag-struggle na tayo. Gumawa na tayo ng gumawa. Mag-ipon tayo ng mag-ipon. Yung hindi nabubulok na kaya natin baunin dun sa pagpunta natin sa kahantungan ng bawat isa sa atin. Good deeds po, kabutihan po,
mabuting gawa po ang talagang bibilangin ng ating Creator, hindi yung mga katarantaduhan, hindi yung mga kaplastikan na lagi tayong after sa mapapakinabang natin. Naku po, sa malayong lugar po, itinatawanan lang tayo ng ating Creator kapag ganyan ang motivation natin. To God be the glory po. Naku, naubos guys. Sundan nyo po guys, endingin ko na to. Marami po to, medyo lampas po to ng 10 itong mga importanteng naitawid ko na sa dati ko pang contents. To God be the glory po. God bless us all po. Amen.